Ang Iron Farm sa Bataan ay tinayo ni Darwin Bonagua para magsilbing training center para sa mga magsasaka. Mga makabagong teknolohiya ang itinuturo rito. Si Clarence Bulanadi ang katuwang ni Darwin sa pagtuturo. Paano po naging training school yung Iron Farm? At paano kayo nagsimula na maging connected ni Sir Darwin? Bali, ma'am, nag-start kami magkakilala ni Sir Darwin sa isang seminar. So, naging classmate kami. Nung pinaplano pa lang ni Sir Darwin na itayo itong LSA, kailangan niya mag-undergo ng yung tinatawag na Climate Resilient Farm Business School na ino-offer ng Agricultural Training Institute. Tapos, dun sa training na yon, naging classmate kami. So, during that time, medyo tahimik si Sir Darwin. Mahihiyain talaga siya. Parang magka-group kami nun eh. Tapos, syempre, may mga group discussion. After nung training na yun, parang naging magkaibigan na talaga kami. Parehas kaming medyo may pagka-introvert kasi. So, para siguro nagkasundo kami. Yes. Tapos, kinokontak na niya ako sa Facebook. Tapos, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na, Sir, kapag na-approve ako as training center, gusto ko na isa ka sa maging trainer. So, parang nilook forward ko yun. So, nakita ko yung passion ni Sir Darwin bilang isang OFW na in love na sa farming. Nakita ko yung passion niya na kung paano niya matutulungan yung mga kapwa farmer dito sa paligid ng Iron Farm. So, bilang isang accountant, marami na rin naman siyang karanasan, yun talaga yung gusto na niyang gawin sa buhay niya na tumulong na lang sa kapwa na habang kumikita, of course. So yun, yung motivation niya na yun na makatulong sa kapwa, yun yung parang naging simula nung pagtatayo nitong Iron Farm. And sakto naman na yung advocacy ko din sa agriculture and kung paano din tutulungan yung mga farmer, kumbaga parang nag-meet yung aming passion and advocacy. Kasi before kami magkakilala, and after ko magtrabaho sa gobyerno sa DILG, ay sinimulan namin yung aming NGO na yung Humanitarian International na ang goal nitong organization na to is to help yung mga farmers sa community. Bukod sa paggamit ng mga makabagong pamamaraan sa pagtatanim, itinuturo rin dito ang tamang pamamalakad ng farm. Ito ay para maunawaan ng mga magsasaka na isang negosyo ang kanilang farm at kailangan nilang kumita. Nakikita namin na yun yung kailangan dahil maraming farmer yung hindi updated sa mga bagong technology ng farming at saka wala silang alam pagdating doon sa kung paano gawing negosyo yung pagpa-farming. So, exactly. Kasi ako bilang nag-aral ng business administration, naniniwala ako na farming is a business. And para magawa nating negosyo ito, marami tayong mga dapat na isaalang-alang. Isa na dito yung kung paanong pangalagaan yung bukid at siyempre yung papaanong hawakan yung finances, 'di ba? Napaka-importanting factor ng financial management sa farming, yung pagiging literate ng ating mga magsasaka pagdating sa finances. Kasi kung mapapansin natin, hindi tinuturo ang financial literacy sa school. Even sa Amerika, aminado sila na hindi tinuturo ang financial literacy sa school. Kaya yun yung naging motivation namin na kami yung tumulong sa mga magsasaka, kaya nabuo itong Iron Farm. Ano yung mga tinuturo natin dito? At paano tayo nakakuha naman ng mga estudyante? Paano ba yung proseso para maging estudyante at the same time, ano yung mga modules, di ba? Yes. Modules yung binibigay programa na meron tayo dito sa Iron Farm. Bali ako po bilang isang trainer dito sa Iron Farm, ang tinuturuan ko ay yung mga estudyante ng RCEP o sa Rice Competitiveness and Enhancement Fund. At the same time, nagtuturo din ako ng entrepreneurship, basic entrepreneurship, para doon sa mga magsasaka, para turuan sila kung paano gawing negosyo yung farming. So, ang tinuturo ko, syempre, tinuturo natin sa kanila or ipinapaalam natin sa kanila ano na ba yung sitwasyon ng rice industry sa Pilipinas at bakit ba natin kailangan na mas palakasin yung ating production dahil kinukulang tayo. So meron niyang kasabihan na ang Pilipinas daw ay agriculture country pero bakit tayo nag-i-import ng bigas? So yun yung pinapaunawa natin sa kanila. Bakit ba natin ginagawa yun? At bakit ba natin ginagawa itong training na to? Para mas ma-enhance yung kanilang kaalaman sa pagtatanim ng palay. Tapos itong mga estudyante na to ay mga farmer dito sa iba't ibang
lugar dito sa Hermosa, Bataan. And actually, meron kaming mga estudyante na from Lubao, Pampanga pa, na dumadayo talaga dito. So yun, nakikipagtulungan kami sa mga opisyal ng barangay, and katulong ang munisipyo ng Hermosa dahil very supportive dito sa programa. Kaya yun, doon kami nakakakuha ng mga estudyante. And aside sa pagpapaunawa sa kanila doon sa kalagayan ng agrikultura, particularly sa production ng bigas dito sa Pilipinas, itinuturo namin sa kanila yung mga makabagong teknolohiya na yung tinatawag naming palay check system, na kung saan ito ay isang sistema ng pagtatanim ng palay na inadapt mula sa Australia na napatunayan na ito ay epektibo. Sa atin? Yes po. Itong sistema na to ay para sa lowland, dito sa mga patag na may irrigation system. So, hindi po pwedeng ituro ito dun sa mga upland farmers. So, location specific itong sistema na tinuturo namin, particularly dito nga sa atin sa Central Luzon at dun sa mga lugar na patag yung kanilang bukid. Isa sa mga pinag-aaralan ng mga magsasaka ay ang pagpapatakbo ng mga makabagong makinarya. Isa kasi ito doon sa makakatulong para pataasin yung production at pababain yung cost ng production ng palay. Saka sa ibang bansa kasi, meron ng mga farm na operated siya na isang tao na lang kasi merong mga machineries. Yes. Pero yung babae na siya na din yung papatakbo ng farm niya, siya na rin nag-aararo, siya na rin nag-harvest. Kasi parang kaya niya nang pagganahin yung mga machine with the help of the modern mechanization na meron tayo ngayon ng mga machines. Kaya na eh. Kaya parang wala ng gender yung pagiging farmer. Actually ang sistema ng farming ngayon ay gender neutral na. So gender sensitive na. Kahit babae yan, kahit bata yan, kahit matanda. So kaya na talaga mag-farming dahil mas pinadali na nga through mechanization. And yun nga yung isang advantage ng mga rice exporting countries sa atin kasi fully mechanized na sila. At yung ginagamit talaga nila is mga makabagong technology na ng pagsasaka. Kaya talagang talong-talo tayo doon sa part na yun. Kaya yun yung gusto ng gobyerno na mapataas yung production sa pamamagitan ng mechanization and mga bagong technology at pababain yung cost para kumita yung mga magsasaka. At the same time, yung mga consumer naman, hindi rin sila bibili ng mahal na produkto at hindi na natin kailangang mag-import ng bigas. Sir, may tanong ako, bilang trainer, syempre, may kwento mo sa akin to. Pero ano yung experience mo bilang trainer? Tinuturuan mo is mga matatagal nang nagsasaka. Paano yung nila sa'yo? Natakot ba sila nung unang pasok nila sa klase? O ikaw ba natakot ka na harapin sila? Dahil kumbaga sa experience, mas malaki experience nila sa'yo. Paano yung naging set up nyo o scenario nyo sa unang araw ng klase mo dito? Siyempre ma'am, sa una, parang suntok sa buwan to kasi bata ako. Tapos iisipin nila na wala akong maituturo sa kanila. Pero pinaghandaan ko actually para hindi ako ma-intimidate sa kanila. At the same time, hindi rin sila ma-intimidate sa akin. So sa una, pinapaunawa ko talaga sa kanila yung kahalagahan nitong programa. Pero sa una, mahirap. Actually, sobrang hirap. Kasi andyan yung hindi sila a-attend, yung iba malilate, tapos gusto na agad umuwi. Pero eventually, along the way, pag naiintindihan nila yung programa, na-excite na silang pumasok. Lalo pag yung mga field demo namin, tapos yung ina-expose namin sila doon sa sinusukat nila yung mga tanim na palay, nanghuhuli sila ng mga insekto, ina-identify nila ano ba yung mga insekto na kaibigan at saka yung mga kaaway. So nag-e-enjoy sila. Pagdating sa part na yun, enjoy sila. Kailangan lang talaga yung mga farmer natin, paliwanagan lang. Yung tamang impormasyon ibigay lang sa kanila, susunod talaga sila. So sa una, mahirap, pero along the way, nag-e-enjoy ako bilang trainer at the same time, nag-e-enjoy din yung mga estudyante. Pero bukas mga nagsasabi, ano ba ginagawa ng gobyerno? Parang hindi naman tinutulungan yung mga magsasaka. Kasi kung tinutulungan yan, hindi tayo dapat nag-i-import. Kung tinutulungan yan, dapat ito na yung 20 pesos na bigas na meron na tayo. Ano ba ginagawa ng mga magsasaka? So, sir, ano ba yung ginagawa ng mga magsasaka? Ano ba ginagawa ng mga trainer? Bakit kayo nandito? Actually, lagi kong tinatanong yung mga magsasaka kung ano ba yung common problem na kinakaharap nila
bilang magsasaka, ang madalas nila kasing sagot ay una, wala daw sapat na kapital, maliit yung kanilang kapital. Tapos, yung suporta ng gobyerno, kukonti or wala. Pero lagi ko sinasabi sa kanila, meron o walang suporta ang gobyerno. Kung ikaw bilang magsasaka ay gusto mo talaga na mapabuti yung iyong pagsasaka, hindi mo kailangan ng suporta ng gobyerno At hindi mo kailangan ng malaking kapital. Based on my experience, may mga kakilala ko nagsimulan sa 1,000 piso, nagtanim ng lettuce sa bakuran. Ngayon, kumikita na ng 30,000 to 50,000 a month. Tapos malaki na yung production niya. From dati, small scale na 1,000 pesos, ang laki na ngayon, kinukuha na siyang konsultan. Tapos meron akong mga pinapakita sa kanilang videos na ito dati nangungutang lang ng puhunan, hindi naman to sinuportahan ng gobyerno, pero ngayon nakapagpatayo na ng malaking bahay, nakabili na ng maraming lupa dahil sa pagsasaka. So, ang lagi ko sinasabi sa kanila, kahit may suporta ang gobyerno, kahit meron kang malaking puhunan, kung hindi tama yung mindset mo at wala kang magandang attitude doon sa pagsasaka, hindi ka talaga aasenso. Kaya doon namin sila i-motivate na dapat baguhin mo yung mindset. Na ituring mo yung pagsasaka na hindi lang basta nagtanim ka, na hindi lang ito basta isang trabahong marumi. Ituring mo yung iyong pagsasaka bilang isang negosyo. Kasi kapag tinuring mo tong negosyo, papahalagahan mo lahat ng the best gagawin mo, di ba? Hindi ka papayag na walang babalik sa'yo. Exactly. Dapat kung ano yung pinuhunan mo, may babalik. Example na lang dyan, doon sa mga tinuturo namin sa palay check system. Para kumita ka ng malaki sa pagsasaka, dapat sundin mo yung sistema. Doon pa lang sa pagpili ng buto, doon sa paghahanda ng lupa para maging maganda yung tanim mo na palay. So, marami magsasaka kasi hindi ginagawa yun So, parang hinayaan mo yung tanim mo na hindi maayos yung preparasyon sa lupa at dun sa pagpili mo ng buto na itatanim. Tapos mag-e-expect ka na aani ka ng maganda. Parang, di ba, mali yun. So, para umani ka ng maganda at kumita ka ng maganda, dapat mula pa lang sa pagpili ng buto, sa paghahanda ng lupa at sa pag-aalaga ng halaman, dapat tutok ka. Para yung pinakamagandang ani ay makuha mo. Para kumita ka na maganda. Kasi sabi nila, hindi binibili yung palay namin ng mahal. Kasi ang unang nakikita ko dito na problema kung bakit hindi nabibili ng mahal yung palay ng mga magsasaka natin compared sa palay ng ibang bansa, because of the quality. Kasi walang kalidad yung palay natin Kahit ilagay, sabi ko nga sa kanila, bilang isang farmer, ngayon, ilagay mo yung sarili mo doon sa consumer ka, hindi ka farmer. Bebentahan kita ng bigas. Ano ang bibili mo na bigas? Yung maitim o yung maputi? Sabi, yung maputi po, exactly, kasi maganda yung quality nung galing sa ibang bansa. At the same time, mura. So, doon marirealize nila, oo nga, kaya kailangan pagandahin namin yung quality. So, ito yung tinuturo ng RCEP, kung paano rin pagandahin yung quality ng ani ng ating mga magsasaka. May mga kurso rin dito na pwedeng magamit ng mga magsasakang gustong magtrabaho sa ibang bansa. Ang course namin na merong NC2 sa ngayon ay yung tinatawag na Agriculture Crops Production. Ano yung NC2? Saka paano ito nagagamit ng ating mga kasamahang magsasaka? Ang NC2, ang ibig sabihin nito ay National Certificate Level 2. So, itong National Certificate na to ay nagagamit ito ng ating mga magsasaka na gustong pumunta sa abroad. So dahil nga nabigyan sila ng NC2, ibig sabihin ay pinatunayan ng training center na sila ay pumasa at sila ay competent doon sa industry na agrikultura. Kaya pag pumunta sila sa ibang bansa at nakita yung NC2, alam agad ng mga employer na competent ito, pwede namin tanggapin to. So, yun yung malaking na itutulong nung pag-aaral dito sa Iron Farm nung Agriculture Crops Production na merong NC2. Ito ba yung mga parang may nadidinig ako mga farmers sa Japan, farmers sa Taiwan? Ito ba yun? Yes. Ito ba yung mga... Yes, ma'am. Kadalasan yung mga pumupunta ng Canada, di ba? Japan, pumupunta ng Switzerland. Mga nagpo-fruit picking. Yes, ng New Zealand, yes. So, inire-require kasi pagka kasi nakita nila yung NC2, ay talagang alam agad ng employer na quality itong
pumapasok ng trabaho na to dahil dumaan talaga to doon sa training. Opo. Ilan na po ang napag-graduate natin o kumbaga nabigyan na ng mga certification dito at meron na ba tayong mga estudyante din na nakapunta na rin sa ibang bansa? Bali ngayon, meron na tayong mga estudyante na nagpo-process na ng pagpunta sa ibang bansa. So, wala pa lang kami balita kung nakaalis na. Pero nung nakaraan, ay alam namin, nagpo-process na sila ng pagpunta sa ibang bansa. At yung unang batch namin ay meron kaming 12 na napag-graduate ng NC2. Sa rice production, yung pinakamarami namin, umabot ng 125. Wow. At yung iba sa kanila, gagamitin rin daw yung sa rice production sa pagpunta nila sa ibang bansa. Paano yun? Kasi pag pupunta sila na ibang bansa, sabihin nawawalan tayo ng farmer. Yun nga yung isang masakit. Diba? Tinatrain natin yung ating mga magsasaka. Tapos, umaalis sila. Paano tayo magiging competitive? Nasa yung mga Exactly. panggera natin, nasa ibang bansa. Exactly. Parang ganun. Kaya ako bilang isang trainer, kapag nagtuturo ako, hindi ko sila ini-encourage talaga na umalis ng bansa. Sinasabi ko sa kanila, kaya tayo nag-aaral, kaya tayo pinondohan ng gobyerno para palakasin yung ating agrikultura. Nagbunga naman ang pagsisikap nila Darwin at Clarence. Naging mas madali ang trabaho ng mga magsasaka at lumagupah ang kita nila. Dati, yung mga traditional farmers, basta makapagtanim lang at umani eh. Yung technology kasi ngayon, iba na kumpara sa dati. Yun, tinuro ng mga government program yun sa mga magsasaka katulad namin. Pati yung mga pag-aaral, malaking bagay yun. Kasi marami kaming natutuhan talaga. Kaya yung ani ng mga magsasaka, mas dumami. Kasi yung mga makabagong pamamaraan, itinuro ng gobyerno. May duda po kami nung una. Pero dahil nga ang magsasaka kahit kailan, laging matapang yan. Sabi nga nila, habang nasusugatan yan, lalong tumatapang. So, naisip namin, bakit di natin subukan itong RCEP na sinasabi na binibigay naman sa atin at yung mga resources nga niyan, TESDA, tapos libre pa. Meron pang konting allowance na nakakapagbigay sa amin ng kaginhawaan at kaluwagan. Maraming naipakitang kaibahan. Yun nga, mas maganda yung ani, mas kaunti ang gastos, lumaki ang kita. Yun po ang kaibahan talaga. Bukod sa mga makabagong teknolohiya, ipinapaliwanag din ni Clarence ang mga kasalukuyang issue sa agrikultura. Isa rito ang kontrobersyal na Rice Tarification Law. Makabubuti ba ito sa ating mga magsasaka? Para mabigyan lang kayo ng overview tungkol sa RCEP o doon sa Rice Tarification Law itself, para mas maintindihan ninyo, ano ba itong batas na to? Bakit ba may lumabas na Rice Tarification Law? Bakit ba lumabas itong batas na to? Ano ba pakinabang nito sa magsasaka? Dahil marami tayong naririnig na ang Rice Tarification Law ay isang batas na pahirap sa mga magsasaka. Ang Rice Tarification Law ay tinatawag din na Republic Act 11203. So itong batas na to, inamyendahan niya yung unang batas na tinatawag na Agriculture Tarification Act. Sa Agriculture Tarification Act noong 1996 na ipinasa, dito ay gumawa ng rule ang gobyerno para yung mga pumapasok na commodity o produkto galing sa ibang bansa ay tanggalin na yung limitasyon. So bakit kailangan tanggalin yung limitasyon? Dahil sumali po tayo sa World Trade Organization noong taong 1995. Yung pagsali natin sa World Trade Organization ay para tayo ay malayang makaangkat ng produkto galing sa ibang bansa at malaya din tayong makapaglabas ng produkto. Pero sa ilalim ng batas na to, ng Agriculture Tarification Act, ipinakiusap ng Pilipinas na huwag isama yung bigas. So, ibig sabihin, yung ibang produkto, malaya tayong makakaangkat kahit gaano karami at malaya rin tayong makakapaglabas kahit gaano karami. Pero yung bigas, nilagyan nila ng limit. So, bakit? Dahil tayo ay nangangailangan ng bigas. Tapos, isa pa ay marami tayong magsasaka na nagtatanim ng bigas. So, kung hindi lalagyan ng limit, ang mangyayari, kung tayo ay mag-i-import ng maraming bigas,
kawawa yung mga magsasaka dahil hindi mabibili yung produkto natin. At ganoon din naman, kung maglalabas naman tayo ng bigas, walang kakainin yung mga Pilipino. Dahil ayon sa pag-aaral, ang Pilipino ay kumukonsumo ng 4 na cup ng bigas sa isang araw. So, after 10 years, itong batas na to at yung pakiusap natin sa World Trade Organization na huwag isama yung palay o yung bigas doon sa malayang kalakalan ay nag-expired, nag-lapse. Ibig sabihin, after ng 10 years, pagdating ng taong 2005, kailangan na nating tanggalin yung pakiusap na yon. Pero ang ginawa ng Pilipinas, nakiusap ulit for another 7 years. Nung mag-lapse, noong 2012, nakiusap na naman yung Pilipinas, huwag niyo ulit isama. Ang ginagawa, tinataasan lang yung minimum access volume. Pagdating ng taong 2017, syempre, nakakahiya naman na lagi ka nakikiusap, di ba? So nakakahiya na yung ibang bansa sumusunod doon sa kasunduan. Parang kayo bilang isang asosasyon. Sa asosasyon ninyo, meron kayong sinusunod na policy, tama? Meron kayong sinusunod ng mga rules and regulations. So ganun din po yung pagsali natin sa World Trade Organization. Merong mga regulasyon na dapat sundin. Na binigyan na tayo ng pabor sa mahabang panahon. Pagdating ng 2017, naisip ng gobyerno natin na dahil nakakahiya yung lagi tayong nakikiusap. So gumawa na ng batas. Bakit ba kailangan na mula sa pagkakaroon ng minimum access volume, bakit kailangan na lumipat tayo sa taripa? So, para maproteksyonan yung ating mga magsasaka, so sige, po pwedeng magpasok ng bigas. Natatandaan ninyo nung panahon ni ERAP, nagsimula yung NFA na murang bigas kasi murang nakukuha sa ibang bansa. Tapos natatandaan ninyo na bago pumasok ang Rice Tarification Law, nakakabili tayo ng 28 at 32 pesos na bigas. Bakit kaya ngayon wala na, nag-i-import pa rin tayo? Sa tingin niyo bakit wala nang ganun kamura? Nag-i-import rin naman tayo. Sa tingin niyo po, hula lang po. Sa tingin niyo bakit kaya? Sige, sir. Kasi sir, nauubos na yung sakahan dito sa atin. Nauubos yung sakahan. Umi-import tayo ng bigas, pero mahal pa rin. Hindi na katulad na dati na mura. So ito yung sinasabi kasi na pahirap daw sa magsasaka yung rice tarification dahil pinayagan na. Sige, sir. Kasi sir, yung mga sakahan natin, tinatamad na yung mga magsasaka. Tinatamad. Sa presyo ng mga palay ngayon, hindi makapag yung mga tao. Yung mga magsasaka. Hindi. Talo sila. Kaya ganun, nawawalan tayo ng bigas, tinatamad ng tao. Kaya, sige, sir. Kinokontrol po ng mga negosyante ko ng mga bigas. Kaya inaano nila, kinokontrol yung presyo ng bigas. So, yun. Itong batas na ginawa na to, proteksyon para sa mga magsasaka. So, mali yung paniniwala na itong batas na Rice Tarification Law ay pahirap. Actually, ito ay proteksyon sa mga magsasaka. At proteksyon na din sa mga consumer. So, win-win solution ito. Diba? Kayo bilang consumer, gusto nyo bang bumili ng mahal na bigas? Bilang magsasaka, gusto nyo ba na ibenta yung palay ninyo ng mura? Hindi. So anong kailangan? Dapat bilang consumer, makinabang kayo at bilang magsasaka, makinabang kayo. So yun po ang proteksyon na binibigay ng Rice Tarification Law. Bakit? Pinayagan na ng gobyerno na pumasok yung maraming bigas galing sa ibang bansa, pero tinaasan ng gobyerno yung taripa. Kung ikaw ay isang negosyante, para makapagpasok ka sa Pilipinas ng bigas na imported, magbabayad ka ng malaking taripa. Exactly. At yung itong ginagamit natin sa mga training, katulad ng training na to, ay galing doon sa taripa. So, ang ginagawa ng gobyerno ay kumukolekta ng maraming pondo galing sa imported na bigas para gamitin at ihanda yung ating magsasaka na maging competitive para dumating yung panahon na makakalaban tayo sa kompetisyon sa ibang bansa pagdating sa produksyon ng bigas. So yun lahat ng nakukolekta, inilalaan ng gobyerno 10 bilyon taon-taon, 5 bilyon para sa makinarya, 3 bilyon para doon sa pagbibigay ng mga libreng buto na inbred seed at hybrid seed, tapos yung 1 bilyon ay para sa training at yung 1 bilyon ay para sa pautang na maa-avail natin sa land bank.
at saka sa yung isa pang bangko, Development Bank of the Philippines. At pagdating naman doon sa training, ito nga yung mga binibigay na training sa inyo at yung ibinibigay na training sa amin ng mga trainer para palakasin yung kaalaman ng mga magsasaka. Para dumating yung time na tayo ay lalaban na sa quality at doon sa presyo ng bigas na galing sa ibang bansa. So, yun po yung kahalagahan ng rice tarification law. Sa pamamagitan ng tamang impormasyon, may pag-asang umunlad ang ating mga magsasaka. Ang kailangan lamang, bukas ang kanilang kaisipan sa mga makabagong paraan ng pagsasaka. Agree ako dyan.